Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. At ang topic natin ngayon ay all about amplifier buying tips. Tungkol po ito sa pagbili at pagpili ng amplifier. Ano ang mga bagay na dapat isalang-alang sa pagpili at pagbili nito? Magbibigay po ako ng mga tips para makatulong po sa inyo. At kung interesado ka sa topic na ito, tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Sa dinami-dami ng mga brand at model ng amplifiers ang lumalabas sa market ngayon, karamihan nalilito na kung anong amplifier ang dapat bilhin. Ngayon, magbibigay ako ng tips para makatulong sa pag-decide nyo kung anong amplifier ba ang dapat bilhin na nararapat sa iyo. Ito yung mga factors na dapat natin isalang-alang. Ito ay ang presyo, quality, at after-sale support. Ngayon, isa-isahin po natin. Umpisa tayo sa presyo. Kung mapapansin nyo sa mga amplifier ngayon, iba-iba ang presyo o price range nito. Merong mga high-end o yung mga imported brands na mamahalin. Meron namang nasa normal price category lang o yung mga price range na katamtaman lang. Hindi gaanong kamahalan at di din naman gaanong mura. At meron ding budget meal o yung mga pangmasa at affordable ang presyo. At ito ang unang magiging basihan natin sa pagpili kung gaano kalaki o ilang watts na amplifier ang ating bibilhin at kung ano ang makakaya ng iyong budget. Kasi mahirap namang bumili pag di naman pala kaya ng iyong budget. Doon tayo sa kung ano ang tingin mo na maa-afford mong bilhin. At huwag kalimutan, dapat match ito sa speaker na ilulod mo. Kung di mo pa napapanood ang video ko about speaker and amplifier matching, pakipanood na lang po. At ngayon, kung napanood mo na, punta na naman tayo sa susunod na factor na dapat isalang-alang sa pagpili ng amplifier. Ito ay ang quality. Pag sinabing quality, ito ay ang kalidad ng paggawa ng amplifier. Kung maganda ang quality ng paggawa, papasok din dito yung durability o tibay ng amplifier. At kung babalikan natin kanina, makikita natin na may iba't ibang price range ang mga amplifier. Pag high-end at mamahalin, lalo na ang mga imported brands, sigurado mataas ang quality at durability nito. Kasi malaki at sikat na brands ang karamihan nito. Kaya minimaintain talaga nila ang kalidad at tibay ng mga amplifier na nilalabas nila. Kasi nakasalalay dito ang pangalan ng kanilang brand na matagal na nilang inaalagaan. Kaya medyo nakakalula ang presyo ng mga brands na ito. At dumako naman tayo dun sa mga amplifier na nasa normal price range. Kadalasan ito ay yung mga local brands natin sa Pinas na pwedeng itapat din sa mga high-end brands. At ang mga brands na ito ay may magandang reputasyon na din sa ating industriya. Ito po yung mga brands na sa Pilipinas mo lang makikita pero matagal na din ginagamit at tested na matibay at maganda ang quality. Medyo pricey nga lang para sa mga nagtitipid pero di naman kasing mahal ng mga imported brands. Kung praktikal ka at kaya ng budget mo, mas magandang investment ito. Kasi siguradong tatagal ito at di ka bibigyan ng problema. Basta tama lang ang paggamit. At lastly ay ang budget meal amplifiers. Sa panahon ngayon, sobrang daming mura na amplifiers ang naglalabasan. Madali lang po kasi ngayon umorder sa China. Depende sa gusto ng umorder. Kaya madaming nagpalabas ng murang amplifiers. Kasi ito ang in-demand sa market at madami ang kayang bumili sa price range nito. Ngayon, usapang quality naman tayo. Pag sinabing budget meal po na amplifiers, sinasabi ng ilan, pareho lang naman specs sa mga mahal na brands pero bakit mas mura siya? Sa pyesa po kasi ito nagkakatalo. Pag mga murang amplifiers, syempre mura din yung mga pyesa na ilalagay nila. Example, sa transformer. Imbis na pure copper, aluminum ang ilalagay. At sa mga transistors at pyesa, hindi original o yung mga class A lang ang ilalagay nila para maibaba nila yung presyo ng amplifier. Kaya nagiging mas mura siya kumpara sa ibang brand. Kahit same specs lang sila.
Hindi naman po ako against sa budget meal amplifiers. Kung pang personal mo lang naman gagamitin, okay din naman ito. At kung ito lang ang kaya mong bilhin, wala namang problema yan. Basta gamitin lang po ng maayos at tama. Pero sa usapang quality at durability, wag na po kayo mag-expect na kaya nitong tapatan yung mga nasa normal price range at yung mga high-end na amplifiers. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami niyan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami niyan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami niyan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Haha. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At dito na tayo sa huling factor na ating i-discuss. Ito ay ang after-sale support. Ito ay isa din sa pinakamahalagang factor na dapat isaalang-alang sa pagbili ng amplifier. Pero kadalasan binabaliwala na lang ng karamihan. Ano ba itong after-sale support? Pag bumili po tayo ng amplifier kahit bago pa po yan, di po natin may iwasan masira. Kasi gamit lang po yan. Wala pong gamit na hindi nasisira o undestructible. Kaya ang ibang supplier nagbibigay ng warranty. Meaning sa loob ng warranty duration kung sakali mang masira ang binili mo, supported pa rin ang supplier at gagawa ng paraan para maibalik sa working condition ang gamit mo. Depende sa warranty condition. At dito pumapasok din ang pagkakaroon ng service center na pwedeng pagdalhan ng gamit in case masira yung gamit. Kung wala namang service center kahit merong recommended lang na technician. Kasi hindi po madaling maghanap ng technician sa panahon ngayon. Lalo na sa mga malalayong lugar. Isa pang after sales support ay ang availability ng piyesa. Kung sakaling masira ang amplifier mo, may mabibili ba na piyesa nito? Kaya bago bumili ng amplifier, tanungin muna kung ano ang after-sale support na may ibibigay sa inyo. Wala namang pong bayad magtanong. Pero karamihan lalo na sa mga online kabibili, pag nakabili ka, bahala ka na sa buhay mo. Kaya kawawa ang karamihan. Makikita lang natin, magpo-post na lang sa FB kung ano ang gagawin sa kanilang amplifier na nasira. Kasi walang after-sale support ang kanyang pinagbilhan. At yan lang po ang aking mapapayo sa inyo. Nasa sa inyo na po kung susundin nyo ang mga tips ko. Dahil sa huli, nasa sa inyo pa rin ang desisyon. At kung naghahanap ka ng pagbibilhan at di alam kung saan bibili, PM nyo na lang po ako sa FB page ko. Lagay ko na lang po ang link sa description. Nagre-resell po ako ng ilang brands ng mga amplifier at nagsiship po ako nationwide. Kaya PM na lang po sa interesado. O paano? Dito na muna po magtatapos ang ating video at palagi kong paalaala, kung may mali man akong nasabi, feel free to correct me. Tumatanggap po ako ng kamalian ko kasi ako po ay tao lang, hindi po ako perpekto. Salamat po, God bless sa ating lahat. Magkita na naman tayo sa susunod na episode ng All About Sound System by ER Works.